Marcos resign, Marcos bangag, Marcos adik, kaliwat kanang poster, tarpaulin at placards. Yan nga halos ang mababasa sa mga nakataas na placards sa kasagsagan ng Marcos Resign rally sa harap ng Senado sa Pasay City. Sa panguna ng Marcos Resign movement, isinigaw ng mga nakiisa ang pagiging diskontento ng mga ito sa pamumuno ni Pangulong Bongbong Marcos. Kasabay nga nito ang ikalawang pagdinig ng Senado sa isyu ng PIDEA leaks kung saan sangkot din ang pangalan ni Marcos Jr. sa umunoy paggamit ng illegal na droga. Gusto lang naman natin na the truth should come out. So yun lang naman po. And then of course, Marcos Resign movement, we are humbly asking our president because nga doon sa alleged drug use, no? Hindi naman talaga papayag ang taong bayan na masabi ang isang pangulo natin ay isang drug user. So yun ang nababahala mga taong bayan sa ganong sitwasyon. Ano? Nakita natin yung interview niya kahapon, pinagtawanan lang tayo. Si Roger, dumayo pa mula Baguio City para suportahan ang rally. Dito inilabas niya ang kanyang pagkadismaya sa gobyerno sa ilalim ng pamumuno ni Marcos. Meron pa bang pakinggan ng ating mga kabataan? Dahil ibinoto natin ang ating presidente, hindi natin alam na gumagamit pala siya ng pinagbabawal na gamot. Bangag siya. So, ang ating mga kabataan, the future of our country ay malalagay sa alanganin. At saka wala nang papanigan ng sila mabuti dahil alam nila, ang leader nila ay bangag. Habang sa Eduardo naman, isang hamon ang kanyang binitawan para sa Pangulo. Dapat daw ay magpa-drug test na ito para magkaalaman na kung gumagamit ba ito ng droga o hindi. Pinapaabot namin sa ating presidente na hinahamon namin siya na magpa-drug test upang malaman natin ang katotohanan at sinusuportahan din namin ang ating Senator Bato na maipalabas ang katotohanan. Dahil tayo ay hangad natin na itong ating bansang Pilipinas ay magkaroon ng isang nagpamamahala na may pagmamahal sa bayan at sa ating mga kapwang Pilipino. Samantala ang mga kababaihang ito tumayo rin sa rally dahil sa papaupos na nilang pag-asa sa mga ipinangako noon ng administrasyon, lalo na sa kanilang mahihirap na mga ilaw na tahanan. Ani na sobra na ang kanilang paghihigpit ng sinturon dahil sa mahal na presyo ng mga bilihin ngayon. Bago ang lahat, gusto ko lang may palala sa mahal nating Pangulo na ibinoto namin siya sa kadahilanan. Unang-una, ang pangako niya sa mga mahihirap na ang bigas ay ibababa niya ng 20 pesos. Kung nasana, wala. Lalong tumataas ang presyo ng bigas kaya halos hindi na po makabili ang mga tao. Pati po kami ng pamilya ko naghihirap na po. Nananawagan po tayo sa ating gobyerno kasi ang nangyayari po ngayon ay hindi na po ito nakakatulong sa bansa, hindi na rin nakakatulong sa bawat individual na mga ordinaryo na namumuhay po. So nananawagan kami na yun nga, kung maaari, bumaba na rin siya sa posisyon. Ilagay yung dapat po para sumunod talaga sa dapat na para sa ikatutulong din po ng mga mamamayang Pilipino. Para sa mga dumalo sa rally, wala silang pinagsisisihan sa kabila ng matinding sikat ng araw. Ang mahalagaan nila ay naipakita at naipahayag nila ang kanilang hinaing sa gobyerno na nangangailangan ng agarang solusyon sa mga kagaya nilang hikahos. Kasabay nito ay umaasa sila na makukuha nilang hustisya para sa kanilang mahihirap na hindi lang mga mayayaman, mga politiko at nasa gobyerno ang nakikinabang sa kapangyarihan at kaban ng bayan.